mahirap na i-shorten ang impeachment proceedings. Talagang mahihirapan kayo kung ang presiding officer nyo ay pinagbibigyan ang prosecution na mag-deliver ng mga speeches sa bawat presentasyon, bawat tayo nila doon. Nagbibigay sila ng mga pahayag na improper, na wala sa hulog sa isang paglilitis. At pagkatapos, pag may objection pa yung defense, ino-overrule niya, pinapabayaan niya na magsalita muna yung isa, ituloy muna yung ino-objectan, saka siya mag-rule, sus Maria Josep. Napakahina ng presiding officer. Kaya ang bagal natin. Pinapabayaan niya. Matapos inilunsad ng Estados Unidos ang malawakang kampanya laban sa International Criminal Court o ICC, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na matagal nang dapat mapigilan ang umano'y pakikialam ng International Tribunal sa soberanya ng mga bansa, lalo na ang mga hindi nito kasapi. May mensahe rin siya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng isyong ito. Alamin natin sa ulat. Pinuri ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang hakbang ng administrasyon ni US President Donald Trump na magsagawa ng malawakang kampanya laban sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Panelo, matagal nang dapat mapigilan ang umano'y panghimasok ng ICC sa soberanya ng iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Sinabi ni Panelo na suportado niya ang paninindigan ng administrasyong Trump na hikayatin ng mga bansa na kumala sa ICC. Aniya, kung magpapatuloy ang pag-alis ng mga miyembrong estado, maaari itong humantong sa tuluyang pagbuwag ng International Tribunal. Iginiit din ni Panelo na ang pagkakakulong umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang halimbawa ng aniyay illegal na pakikialam ng ICC sa isang bansang hindi na miyembro ng tribunal. Ayon pa kay Panelo, nakialam umano ang ICC sa soberanya ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Administrasyong Marcos Jr., bagay na kanyang inilarawang labag sa batas. Binigyang diin pa ng dating opisyal na dapat umanong mapigilan ang aniyay illegal at mapanghimasok ng mga hakbang ng ICC laban sa mga bansang hindi kasapi nito. Samantalang nagbigay rin ng mensahe si Panelo sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ito ng aniyay naging pagtugon ng pamahalaan sa mga isyong kinakaharap ng bansa at sa lumalabas na resulta ng mga survey. Yeah. Ang Pilipino, kahit na mabagal gumalaw, pero pag gumalaw naman ito, sigurado, tanggol ka. Kaya yan ang ingatan, administrator. Kayo'y kailangan tanggapin yun ang katotohanan. Na talagang mulat sa pool, wala kayong ginawang wasto na matutuwa ang sambayan ng Pilipino. And that is evident doon sa mga surveys. Matatandaang noong Marso 2019, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court matapos ipasya ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umatras sa Rome Statute ang kasunduang lumikha sa ICC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Yan po, Attorney Sal. Ano pong, may iba pa po ba kayong komento bukod sa inyong pahayag kahapon? Alam po ninyo yung ICC yan. Kailangan na talagang buwagin yan. Sapagkat yung pinakalayunin nila na usigin ang mga lumalabag sa krimen laban sa isang katauhan ay hindi naman yung nagagawa. Ang nangyayari, pinakikialaman nila ang soberentiya o ang kasarilan, kalayaan ng isang bansa. Kahit na hindi ito mga miyembro. Kaya nakita nyo, pinakialaman nila ang ating bansa. Sa kooperasyon naman, ang administrasyon ito na illegal. Pinakialaman nila ang Russia. Nag-i-issue sila ng mandamiento de aresto laban kay Putin na hindi naman sila miyembro. Ganon din sa Israel, ni Netanyahu. Kaya makikita po natin na itong ICC, ginagawa lang itong mga hakbangin na ito upang i-justify ang kanilang existence sapagkat marami na talaga ang kumukontra sa kanila. Kaya yung ginagawa ng Estados Unidos, maganda yan. At itong gobyerno naman natin,
dapat sumunod kayo. Dati naman kayo sumusunod sa kumpas ng Amerika. Ito ang magandang pagsunod ninyo sapagkat makabubuti sa sobereintiya ng bansa at sa interes pambansa. Sundin nyo. Illegal talaga ang ginawa ninyo na pinaaresto nyo, pinatapon sa dahig, sa ICC, si Presidente Duterte. Yan ay malaking kasalanan ninyo na palagay ko hindi kayo mapapatawad. Ang sambay ng Pilipino, maliban na lang kung gagawa kayo ng kaparanan upang iwasto ninyo ang inyong pagkakamali. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, ilang araw bago ang kanyang State of the Nation address, inihayag na Malacanang na tinatapos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang talumpati habang patuloy na kumukuha ng updates mula sa mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Si Cresilyn Catarong sa report. Sa palace briefing nitong Hulyo 16, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na regular na nakikipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng iba't ibang ahensya. Ito'y upang malaman ang mga pinakabagong kaganapan at hindi lamang bilang bahagi ng paghanda para sa State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Castro, kasalukuyang tinatapos ni Marcos ang draft ng kanyang SONA speech na kanyang ilalahad sa Hulyo 27 sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Regular po yan sa Pangulo, hindi lang dahil sa SONA. Regular po ang Pangulo nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. Tungkol naman sa seguridad sa araw ng SONA, tumanggi si Castro na magbigay ng detalye at sinabing bahagi ito ng operational security. Aniya, tinitiyak lamang ng pamahalaan na handa ang mga otoridad sa anumang sitwasyon. Nilinaw din niya na hindi ang Pangulo ang nag-iimbita sa Vice-Presidente sa SONA kundi ang House of Representatives. Samantala, sinabi ni Castro na nagpapatuloy ang pagdinig at mga investigasyon kaugnay ng umano'y mga anomalya sa mga flood control projects. Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron ng mga sinasalang na mga witnesses. Sa tanong tungkol sa kinaroroonan ng dating kongresista na si Zaldico, sinabi ni Castro na hihingi sila ng update mula sa Department of Justice at Department of the Interior and Local Government dahil operasyon na umano ng mga ahensya ang usapin. Kung magbibigay naman ng update si Marcos Jr. tungkol sa flood control anomalies sa kanyang SONA, sinabi ni Castro na ayaw niyang pangunahan ang Pangulo. Kung maalala, noong 2024 SONA, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkumpleto ng mahigit 5,000 flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ngunit kasunod ng mga matitinding pagbaha, dulot ng sunod-sunod na bagyo, lumitaw ang mga aligasyon ng irregularidad sa ilang proyekto, kabilang ang umano'y palpak na implementasyon, mga hindi natapos na proyekto at ghost projects. Sa kanyang ika-4 na SONA noong 2025, iginiit ni Marcos na dapat managot ang mga sangkot sa umano'y katiwalian sa flood control projects kasabay ng kanyang pahayag na mahiya naman kayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Parang 1 week na lang po ata mahigit ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano pong mga expectation niyo na babanggitin niya during sa SONA, Attorney? Kailan mga SONA? Sa July 27 po. Next Monday. 27. Ang dapat na preparasyon na gagawin ni Presidente Marcos Jr. ay paliwanag niya yung kanyang mga pangako na napako na hindi natupad. Unang-una na noon, yung bigas, sabi niya, yung 20 pesos per kilo. Pangalawa, yung pangako niya na ipakukulong niya ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Walang nangyari doon. Pangatlo, yung pagtugon niya sa mga pangunahing suliranin ng bayan, gaya ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin, ang kakulangan sa mga pagbibigay ng mga ayuda sa mga iba't ibang sektor ng ating bansa, ang mga magsasaka,
ang mga manggagawa, ang pagbagsak ng ating ekonomiya, ang kawalan ng mga investors, kahit nasa harap ng kanyang katakot-takot na pagbabiyahe, ang gastos ng bayan, pero walang nangyari. Ang kailangan kasi tingnan niya na talagang bagsak na bagsak ang satisfaction and trust rating niya sa lahat ng mga kapanipaniwalang survey outfits. Yan ang dapat maging giya niya. Huwag siyang maniwala sa mga inner circle niya na nagsasabi sa kanyang okay siya. Talagang masama ang pamamalakad niya. At kailangan magbigay na siya ng posisyon dito sa ginagawa ng Estados Unidos, kaugnay sa pagbubuwag dito sa International Criminal Court sapagkat nagkamali na dito siya. Tingnan niya rin yung ginagawa niya rin pagbibigay ng mga base militar sa Estados Unidos na inilalagay niya sa panganib ang bansa pag ito'y nagkaroon ng sigalo sa pagitan ng Estados Unidos at ang mga kalaban nito. Kailangan bigyan niya ring pansin ang kakulangan ng mga public services kagaya sa parte ng kalusugan. Kulang tayo ng ospital. Kulang tayo ng mga gamot. Kulang tayo ng mga dalumasan doktor. Ganon din ang problema natin sa infrastructure. Hindi kagaya ng nakaraang administrasyon, nakatakot-takot ang infrastructure na makakatulong sa mga inaanyayahan nating mga investors dito sa ating bansa. Lahat po ito dapat sagutin niya sa SONA. Mas magpamili niya na ang kakulangan niya at magangako siya na sa loob ng isang taon at 5 buwan, gagawin niya lahat ang kanyang makakaya. O hindi naman, aminin niya na lang talaga hindi niya kaya at ibigay niya na lang sa iba ang pamamahala ng kapangyarihang ibinigay sa kanya na sambayan ng Pilipino. So kung Attorney Sal, kung sakaling na aminin niya sa kanyang SONA yung mga naging pagkakamali niya, sa tingin niyo po ba magiging kabawasan nito sa pagiging pinuno niya, Attorney? Hindi. Yun nga, pagtanggap sa kakulangan mo at makakako kang gagawin mo na yung dapat mong gawin. Mas lalong magiging maganda ang pananaw sa kanya sapagkat inaamin niya ng pagkakamali niya at iwawasto niya ang mga ginawa niyang irregularidad at illegal na mga bangit. Ayan. Ano po masasabi ninyo sa naging pahayag nga nitong Senate Impeachment Court na posibleng malabo pang magkaroon ng desisyon regarding doon sa request na buksan yung mga financial records ni VP Sara? Sa Lunes, meron na yung desisyon. Papaniwala ko, wala namang alam yung tagapagsalitang yan. Anyway, ang mas importante sa akin, yung sinasabi na mahirap na i-shorten ang impeachment proceedings. Talagang mahihirapan kayo kung ang presiding officer nyo ay pinagbibigyan ang prosecution na mag-deliver ng mga speeches sa bawat presentasyon, bawat tayo nila doon. Nagbibigay sila ng mga pahayag na improper, na wala sa hulog sa isang paglilitis. At pagkatapos, pag may objection pa yung defense, ino-overrule niya, pinapabayaan niya na magsalita muna yung isa, ituloy muna yung ino-objectan, saka siya mag-rule, sus Maria Josep. Napakahina ng presiding officer. Kaya ang bagal natin. Pinapabayaan niya. Kaya siguro, talaga nagkamali kayong majority. Pinabayaan. Siguro, mas mabuti pa itong si Gatchalian. Kaya natutuwa naman tayo dito kung Gatchalian at nagiging very active. Pero meron pa akong mungkay sa inyo. Mr. Gatchalian. Mr. Senate President, kaya naman ang Senate President Pag nakita niyong mali niyo, ano niyo kagad? Tawagan niyo ng pansin. Tapos bigay niyo sa pangkapulungan yung majority at desisyon ng kagad. At hindi niya na dapat pinapayagan ang sino man, anumang bahagi ng dalawang yan. Pag mali
ang kanilang galaw at labag sa orderly proceeding at ang ginagawa ay propaganda, itigil nyo na at the start, at the very inception, itigil nyo na. Hindi yung nangyayari, kagaya ng isang araw. Mm. Sakala kayo nagreklamo nung nangyari na. Basta ako na pa kami dito sa SMNA, napunahin yung mga ginagawa niyong mali bago kayo nagsalita. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, ito pang issue, Attorney Sal, dahil iniginiit ng Malacanang na walang layuning manggipit ang National Bureau of Investigation o NBI sa planong investigasyon nito sa umano'y mga irregularidad noon pang 2019 Southeast Asian Games. Kasabay nito, yung pahayag ng palasyo, nilinaw nila na naimbestigahan na noon si DPWH, dating DPWH Secretary Vince Dizon, kaugnay ng mga issue at napawalang sala sa naging investigasyon. Ano pong masasabi ninyo dyan sa isyong yan? Kaya nga, nabanggit nga ni Senator Cayetano doon sa kanyang pahayag nung nakaraan na dapat hindi or yung konektado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito nga si Secretary Vince Dizon na nooy naabsuelto na nga dito sa kasong ito. Pero parang pilit na binubuksan ulit, niimbestigahan ulit itong isyong ito. Ano pong masasabi niyo, Attorney Sal? Unang-una, gaya na sinabi ko, yung mga reklamo nila kay Matibag, yung mga senador, na ini-intimidate sila, di i-contempt ninyo kung kayo ay pinipresyo o tinatakot para maganda ang kanyang pagtayo sa impeachment court at maging malambot kayo. So, ano pang ginagawa nyo? Immediately dapat kayo na mismo, kung tinatamaan kayo sa ginagawa ng NBI at nakikita nyo na ginagamit ang kanilang kapangyarihan at mandato mag-imbestiga para kayo ay i-persecute o i-demanda, takutin at naapektahan ang pagka-judge senator ninyo, meron kayong kapangyarihan. Contempt ninyo. Pagdating naman doon sa investigasyon na sinasabi, unang-unang pagkakalam ko na investigahan na yan, yung kay Alan. Mm. Pangalawa, yung sinasabi ni Matibang na investigahan niya rin si Dizon, di ba? Sinabi niya yun? Yes, Attorney. Para to justify na, hindi lang naman si Alan. Pati si investigahan ko rin si Dizon. Mo, Malacanang mismo nagsasabi, hindi, naimbestigahan niya. Naimbestigahan na yan, absuelto na nga yan. Bakit? Kaya nagkakaletsi-letsi tuloy yung mga depensa nila eh. Pareho kayo ng prosecution. Nagkakaloko-loko, mga presentasyon nila. Ayan.